mga kababayan, talakayin natin ito impeachment, mayroon impeachment na hinain ng Kongreso yan sa Senado. Balita ko, nabasa ko kanina na sa July 29 yung mga trial. Ngayon, napapansin natin ito rin ay makikita natin na itong Defense Council, may mga pinail sila ng comment ng motion sa kanila order ng impeachment court na nag-submit sila ng gusto nila hinihiling ng mga abogado ng 16 na magagaling na abogado. Nakita ko dito, napansin ko, itong 16 na mga magagaling na abogado, parang hinihiling na nila mabasura talaga itong nasabi ng impeachment. Pero ako hindi naniniwala na mababasura. Kaya lang, ang problema dyan, ang technicality, kasi talagang maaaring humaba itong nasabing proseso. Sapagkat kung mangyayari, based on the technicality, magsasagutan ang magkabilang panig, ang prosecution at ang Defense Council, ay talagang hahantong yan sa akin pagkamat hindi pa nangyayari yan, hahantong yan kukustionin sa maaari may mag-question yan sa Supreme Court o kaya may mag-file ng mandamus na hindi na kailangan ay i-trial na talaga. Pero pag ganun, hahantong yan sa Supreme Court kung hindi makakapag-decision ng impeachment court. Kaya ang impeachment court, kaya lang tinitingnan, kaya mapapansin na tayo na binigyan sila ng mag-comment mga magkabilang panig. At ito naman prosecution, pinapag-comment. Hindi ko alam kung nag-comment na sila nang sabi kasi yan naman ay proseso talaga. Proseso yan, pero nakikita natin na talagang may kanya-kanyang style yan, technical at mga kagalingan. Kaya lang, nakikita natin ang sinasabi, may motion to dismiss. Tingin natin ay hindi ito madidismiss. Pero kaya lang, kung may mga technicality, ang issues yan tatagal, hahaba. Kumbaga sa pinakamahaba mang prosesyon, sa simbahan din ang dating. Kaya tingin ko ay talagang magkakaroon ng trial at hindi naman tama ito hindi magkakaroon ng trial para malaman talaga ano ba ito, totoo ba ito o wala. Kaya ako naniniwala nga magkakaroon ng trial ito, maaari nga lang magiging mahabang proseso ito, hahantong nga itong sinasabi natin, maaari ito hantong na nga sa tinatag 20 Congress. Pero sinasabi pa natin, depende yan doon sa 20 Congress kasi kumbaga sa ay pinubuntis pa lang, di pa pinanganak yung 20 Congress. Pag pinanganak na yan, ibig sabihin, nadyan ang 20 Congress, ayan na, mahaba na naman proseso na may mga comment yan. Kung ano, kaya mahaba nga magiging proseso dito. Kaya mga kababayan, antayin natin ito na sabi ng impeachment. Pangalawa, nakikita natin, panawagan na rin natin dito sa atin, pangawalang Pangulo, ay salig kung ano-ano sinasabi niya sa atin kay PBBM. Sana magtrabaho na lang siya, gampanan niya bilang pangalawang Pangulo. Pangalawa, hindi naman, tama din naman yung ginagawa niya, talagang inidipinsa niya ang kanyang dating Pangulong si President Duterte kung anong gagawin niya. Normal yan sa isang anak, normal yan. Pero sinasabi natin, mga kababayan, ay bukod sana magtrabaho din naman siya, hindi naman natupad niya, siraan yung natin administration, siraan si PBBM. Sapagkat para malaman natin, kabahagi pa rin siya ng pamahalaan na kung saan, kung hindi siya kabahagi, mag-resign na siya. Hindi naman siya siguro magre-resign kasi ang katotohanan dyan, ang kanyang iniisip, masalba siya at makatakbo siya ng pagkapangalawang Pangulo. Hanggang tumakbo siya sa 28 ng pagkapangulo. Pero sinasabi natin, ay ako sa akin, ito pasensya na kayo. Kumbaga, maalon, makulimlim at ito kanya at hindi kumbaga sa mapapalaot ka talaga, mukhang hindi magandang panahon. Kaya
salit-salita. Ang ibig ko sabihin, hindi dapat niya inaatupad niya itong kanyang katulad ng mga pinapahayag itong mga kanyang mga support, itong mga didilis na sa 28 na pagka-presidente 28. Mahaba pa lalakbayin para makarating tayo sa 2028. Unang-una, ang pagtuunan po natin mga kababayan ay kung napansin naman natin pagkatapos ng February Revolution hanggang ngayon, ito natin sa Ligang Batas na 87 Constitution, dapat ang pagtuunan natin kung paano talagang makakatugon tinatawag yung mga economic program at mga protektahan natin yung ating sovereignty dito sa kapaligiran ng ating bansa, at kailangan paano mapapaunlad ang sambayan Pilipino, paano matutulungan na kung saan itong 87 Constitution medyo mapapansin naman natin marami naging presidente ng pagkatapos ng February Revolution, si Fidel Ramos, lahat hanggang kay Presidente yung nagdaan Presidente Duterte, tinangka nila palitan na natin sa Ligang Batas. Sa akin pananaw, sa akin paniniwala, kaya nila gustong palitan. Meron sila nakita hindi makakatugon sa sambayan Pilipino. Nakakalungkot nga lang nung pag-upunan ng ating na PBBM, nagkaroon ng kongreso ng tinatawag People's Initiative, pinuntra naman nila. Pero yan sinasabi natin, kung gusto natin ng isang kaunlaran, gusto natin ng isang totoong karoon tayo ng katugunan sa sambayan ng Pilipino, kailangan natin, repasuhin na natin ito na ating constitution. Kailangan dito, pag-aralan na natin kung ano ang saligang batas na dapat natin kumbaga sa barko, anong sasakyan, anong klaseng sasakyan na natin sasakyan para pumunta tayo, pumalaot doon sa nasabing paruroonan natin kung ano itong constitution na dapat, kasi itong napapansin natin, kita mo naman natin, itong impeachment court, maliwanag yan. Yung mayroong kakulangan sa sabi kaya kinakailangan dito ito nating saligang batas. Napansin na natin, makita, kasi mukhang tila ata walang nakikita natin para matugunan ng yung atin mga kababayan. Kaya mga kababayan, ito po sinasabi natin, ang natin sigurong pagtuunan ngayon, kung darating itong 20 Congress, hindi lang ang dapat pagtuunan natin yun itong impeachment. Kasama riyan yung tinatawag pagre-revisa ng ating saligang batas ng ating constitution. Ano bang constitution na dapat, ano bang saligang batas na dapat pairalin, federal system of government ba, parliamentary ba, o itong kasalukuyan. Pero ako, sa aking paniniwala, panahon na para revisahin ito natin sa Ligang Batas. Kaya mga kababayan, hanggang dito na lang. Mabuhay kayo, mag-subscribe po kayo, mag-like kayo dito, at God bless us all.